Ngayong linggo ay patutupad ang pinakamalaking rollback mula nang sumiklab ang gyera sa Middle East. Pumalo sa 24 pesos kada litro ang ibabawas sa presyo ng diesel. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, so magkano magiging presyo ng krudo pagpatak ng Martes? Jester, on the average, ang presyo ngayon ng kada litro ng diesel ay nasa 137 pesos. At kung may patutupad na yung big time rollback na yan, posibleng bumaba sa 113 pesos na ang kada litro ng diesel. Presyo ng langis. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo. Asahan ang mas malaking rollback ngayong Martes, April 21. 24 pesos and 94 centavos ang tapyas sa kada litro ng diesel. Sa gasolina, 3 pesos and 41 centavos ang bawas kada litro. 2 pesos naman per liter sa kerosene. Ito na ang pangalawang sunod na rollback mula nang magkasunod-sunod ang oil price hike dahil sa gyera sa Middle East. Mas malaki yan kumpara noong nakaraang linggo. Kaya paalala ni PBBM sa gas companies, ipatupad ang bawas singil ng buo at walang pagkaantala. At malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. Kung babasehan ang presyohan ng Department of Energy, naglalaro ang presyo ng diesel sa 105 hanggang 137 pesos. Kung maipatutupad ang naturang rollback, naglalaro na lang ang presyo ng diesel sa 81 hanggang 113 pesos. Kung sa gasolina naman na nasa 83 hanggang 107 pesos ngayon, posibleng bumabayan sa 79 hanggang 103 pesos. Habang ang kerosene nasa 146 hanggang 163 pesos ang pagbaba. Bukod sa rollback, inanunsyo rin ng Pangulo na tuloy pa rin ang 10 pesos na fuel discount sa mga PUV at buses. Gayun din ang service contracting program para sa mga tsuper. Target ng DOTR maipasok ang nasa 19,000 na mga tsuper ng jeepney, bus at UV Express sa kanilang programa ngayong linggo sa kabila ng mababang turnout noong mga nakaraang araw. Ngayon po, busy po ang DOTR sa TBM kung saan natin tinitingnan natin yung kung what the available budget with TBM, kung saan natin makukuha yung additional 5 billion. But definitely po, once we roll out this 5 billion additional budget, mas mapapalawak po natin yung coverage ng ating net service contracting. Mas may sasama pa natin yung mga ibang ruta. Samantala, para mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain sa gitna ng krisis sa langis, ipinag-utos din ng palasyo na gawing libre ang toll fee ng mga food delivery vehicles. Dahil dyan ay makakatipid ng nasa 600 hanggang 1,800 pesos ang classes 1 to 3 vehicles na sakop nito. Tatagal ng isang buwan ang programa, pero pwedeng i-extend depende sa magiging sitwasyon sa presyo ng langis. Jester, ayon nga sa industry sources, ang isa sa pangunahing dahilan ng pagbaba o napipintong pagbaba muli ng presyo ng langis ay yung naging resulta rin ng week-long trading sa Platts or sa MOPS kung tawagin. Ito yung Means of Platts Singapore. Ito yung nagsisilbing benchmark ng oil trading, hindi lang ng Southeast Asia, kundi most countries sa buong Asia. Kaya dito rin tayo nagbabase kung ano yung naging resulta from the last week na trading at kung ano yung magiging epekto nito para sa susunod na linggo na presyo ng gasolina. Yan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong. Jester? Alam mo, Ian, nabanggit mo na lang din yung trading ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nakita natin yung bumaba noong binuksan yung Strait of Hormuz. Kaso, kahapon ibinawi din ng Iran yung kanilang pronouncement. Di sinarang muli ang Hormuz. Titingnan natin yung magiging resulta niyan sa trading pagdating ng Lunes. Pero ngayon ba, merong pangamba mula sa kampo ng gobyerno o sa DOED kaya na di kaya posibleng maapektuhan ulit ang presyo ng langis pagdating naman sa susunod na linggo?
Actually, Jester, yan yung aantabayanan pa natin sa ngayon. Pero kung susumahin natin, ito na yung naging pinakamalaking rollback mula nung magsimula nga yung tensyon sa Middle East, going back pa ng nakaraang buwan. Kaya ang focus ng gobyerno ngayon, kung sakali man na tumaas man ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo, dahil hindi pa natin masasabi yan sa ngayon, maipatupad na kagad nila yung mas maganda pang mga tulong para sa mga kapatid nating tsuper, lalo malaki na yung naging epekto nito o pagkalugi sa kanilang araw-araw na pamamasada. Nabanggit mo na lang din yung tulong. Pag-usapan natin, service contracting program. Kailan ba target nilang magdagdag ng mga ruta dyan? Sa isang panayam kay Secretary Giovanni Lopez ng DOTR, nauna niya nang sinabi na medyo naging mababa nga daw yung turnout nung first week nitong target na implementation nila. Kaya ang target nila ngayon paabutin daw ng 19,000 yung dami ng mga tsuper na may enroll para dito sa service contracting na to. At target din daw nila na makakuha pa ng karagdagan na 5 billion pesos na additional budget para mas madagdagan daw in effect yung mga ruta na makocover nitong programang ito at mas marami rin yung mga tsuper na matutulungan. Nagulat live mula sa Mandaluyong. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.